Praise God, praise be the name of Malki Yehoshua Nodsoroti Halmausyak. Good evening everyone, at mapagpalang gabi sa lahat. Saan man kayo naroon, isang mapaghimalang gabi. Ang aking bati na may kalakip na panalangin mula sa aking family, nawa kayo po ay nasa mabuting kalalagayan at maayos na pangatawan. Muli, ito po ang inyong makakasama dito po sa Friends Belief Online Aralin Panalangin. Okay, Brother June Civiliano. So sa oras nito, manalangin po tayo mga kapatid. At nang sa ganun ay tayo po ay tuloy-tuloy na po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras po nito, buong puso kong idinudulog sa iyo ang live streaming na ito, Diyos, ang Friends Belief Online Aralin Panalangin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, nawa ay may matutunan kami uli sa gabi pong ito. Bless our minds, our hearts, our whole being. Bless our whole family, Father. All this we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ of Nazareth, together with the Holy Spirit. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Now, my dear brothers and sisters in Christ, ngayong gabi, muli po tayo ay napagpala ng Diyos. At lagi kong paalala po na palagi po nating isama sa ating mga personal prayer ang ating minamahal na puno lingkod, Brother Mike Z. Bilarde. At ugaliin po natin makinig lagi ng mabuting balita sa impilang pinagpala ang DWXI. Yan po, lagi kong paalala po yan. At panalangin natin ang lahat ng mga prayer partners. Ano po? So ito po naman ang ating live streaming ay Friends Belief Online Aralin Panalangin. Ano po? Ulitin ko, FB Online Aralin Panalangin. Sapagkat live streaming nito ay may matutunan tayo aralin, then panalangin. So, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, babatiin ko po muna ng Happy Father's Day ang lahat ng mga taga Australia. Sa lahat ng mga tatay dyan sa Australia, Happy Father's Day. Ano po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo. At sa inyo mga kapatid na kasama ko ngayon, Sister Beth F. Manalo, Sister Annabel Makugay, Sister Rose Sicapori Mendoza, my sister wife Annalyn, Sister Annalyn Manintim Civiliano, at ganoon din kay Sister Nita Capua Mendoza, Sister DC Martin, kay Ihada Mary Grace Flor de Lisa. Ayan mga kapatid, sa linggo na ito o gabi ng linggo mga kapatid, tayo po muli ay mag-aaral. Kaya nga Friends Belief Online Aralin Panalangin, no? Yan po mga kapatid, FB OLAP. Ang tawag ko niyan ay FB OLAP. Ano yung FB OLAP? Friends Belief Online Aralin Panalangin. So yan po ang ating program. Ano po, at maging sa aking YouTube, ganyan na rin. Online Aralin Panalangin. Kaya nga OLAP, ano po, FB OLAP nga. Kaya kayo tawag ko ay mga ka-FB, Shalom. Ano po, mga ka-FB, Shalom. So, yan po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. Answered prayer si Sister Rose Capore Mendoza. Blessed evening, Brother June and family. Thanks God, negative result ang kapatid ko at nakauwi na siya. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother June. Okay, Sister Rose Capore Mendoza. Sister Beth Manalo naman, good evening po, Brother June. Blessings upon blessings. Salamat sa mga prayers mo. Pray mo ulit kami. Ngayon, may free po bukas na swab test kami ni Ma'am. Naka-schedule. Ay free po na maging negative lahat. Amen po. Ano? Kasi lahat result namin. Amen. Sa dito sa Hong Kong. Amen po, Sister Beth Manalo.
nakaraan nga po, pinanalangin natin lahat po ng mga humiling ng panalangin para maging negative sa kanilang swab test, ano. At ora mismo po mga kapatid, alam nyo, maging yung kay sister yung taga Mandaluyong, kay sister ano ba ito, kay sister yung Salazar Binay, sister Evelyn Salazar Binay. Alam nyo po, yung other day pa sana ang result, pero anong araw din na iyon, nailabas kaagad din ang nung bandang hapon yata, ay habang tayo ay nag-online, nag-message agad sister Evelyn Salazar Binay na yung swab test na kanyang anak ay agad na nag-negative. Maging po sa iba pa natin mga kapatid at kaibigan, ano. Kaya nga po mga kapatid, kaya nga po itong ating program dito po sa live stream na para makatulong sa ating gawain at sa DWXI, lalo na hindi mga inaabot ng ating himpilan, FB, no? Friends Belief nga, kaya nga Friends Belief, yung paniniwala nating mga magkakaibigan dito sa online aralin panalangin. So pagsama-sama po yan ay dinidinig, talagang dinggin ng Diyos kapag sama-samang panalangin po eh. Kaya ganyan po susundan natin yung declaration ng ating minamahal na puno lingkod, sama-sama, na kung saan mga kapatid ay mag-grant lahat yan nang sa ganun. Kaya nga tuloy-tuloy na rin ang gawain ni Yahweh El Shaddai sa Ambel, no? Sa Ambel City, sa Ambel Business Park. So yan po mga kapatid, kaya tuloy-tuloy po natin ito mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. At ulitin ko po na lahat po ng may swab test ay we declared po talaga na negative result lahat po yan mga kapatid, sapagkat alam naman natin na mayroon po tayong Diyos na nilalapitan. Alam naman natin sa ating sarili talaga na tayo po ay negative result. So sa oras na ito mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, ang ating babasahin na mabuting balita ng Panginoon Kristo is taken from the letter of Paul to the Romans chapter 5 verse 8 and 9. At ito po ay ihatid sa atin ng aking uniko iho, si Brother Edriel Civiliano. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong mabuting balita, sa iyong mga salita. Kaya po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Diyos na buhay, ano po, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya po, ano nga ba yung isang hiniling mong panalangin, Adriel, para doon sa mother of your girlfriend, sa mother ni Steph? Bakit hiniling mo ang panalangin sa kanya? Para sa kinukulam, o makinig kayo. Sabi ko kay Adriel, ibigay mo rin sa akin ang pangalan ng kukulam sa ina ni Steph at kukulamin ko rin. Ibig sabihin, kukulamin ko rin sa panalangin. Bakit? Wala imposible sa panalangin, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Hesukristo. Kaya sama-sama natin pinanalangin, lalo na dito, sama-sama po tayo. Kaya nga, Friends Belief, online aralin panalangin. Yan, mga kapatid, ano? Kaya tayo po ay dito ngayon sa Friends Belief. Praise God, ayan. Medyo tumawag sa atin, mamaya lang. So, ulitin ko po, sa mga may pagkainiling nyo ng panalangin ang mga tao na may mga kinukulam, tama ang paglapit na yan. Kasi naniniwala ka na mas makapangyari ng Diyos kaysa kulam. Kaya ako lang, kahit nang ako'y nasa Hong Kong, sabi ko, kung may kinukulam sa inyo, lumapit kayo sa akin at kukulamin ko rin. Mangkukulam din ako. Bakit? Kukulamin ko sa salita ng Diyos at sa panalangin. Bakit? Sa panalangin walang imposible. Lalo na paniniwala nating mga magkakaibigan sama-sama, ay naku po, napakalakas kay Yahweh El Shaddai niyan. So, mga kapatid kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, timing din po ang kanyang tanong sa akin.
Kasi ang sabi pala ni Adriel na pakisama po sa panalangin ang ina ni Steph kasi kinukulam daw. Okay, we believe that nothing is impossible with God. So my dear brothers and sisters in Christ, ngayong gabi, pag-usapan natin ito. Maliligtas kaya iyon sa kulam, Adriel? Maliligtas kaya yun sa kulam? Ha? Maliligtas. Bakit? Ha? Basta nag-El Shaddai pala dati, ano na yan, member yan. Ito, makinig po kayo, ha? Mabalikan ko yung binasa ni Adriel. In chapter 5 of Romans, versikulo 8 hanggang 9. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun, napakalinaw, napakaliwanag, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. Kaya, walang kulam na mananaig kapag ang tao po ay iniligtas ng Diyos. Ang kailangan lamang dyan, clear conscience. Clear conscience. Then, walang sama na loob, galit po, tinanakit ang iyong puso. Malinis yan. Then, you pray every day at ikaw ay selyado ng banal na dugo ng Panginoong Kristo. Yan, sa ina ni Steph. Ganyan lang po. Mamaya, sasama natin sa panalangin yan. So, itong tanong kasi nga, kaya sabi maliligtas kayo. Maliligtas yun. Bakit? Dahil nga sa banal na dugo ng Panginoong Kristo, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay. Kaya nga may tanong pa nga na, paano, kung pag-usapan natin ito patungkol sa kaligtasan din, paano halimbawa dyan, ang tanong, maliligtas ba ang mga tao na walang relihiyon? Yan ang isang tanong Maliligtas ba ang itong mga taong ito na walang relihiyon? Maliligtas ba yung ganitong klaseng tao sa puot ng Diyos, mga kapatid? Okay, titingnan po natin, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo. Ano ang sagot, mga kapatid, sa tanong? Ang sabi ko kanina sa tanong na katulad ng ina ni Steph na sabi nga ni Adriel ay kinukulam. Maliligtas kaya yun? Maliligtas yun. Dahil siya dati ng mananampalataya Ngayon, mga kapatid, biblical na kasagutan in 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ganito po, mga kapatid na minamahal sa Panginoon. In 1 Timothy chapter 2 verse 4 ay babasahin ko po at ganitong nasusulat na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So, ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makakaalam ng katotohanan. Kaya nga, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, itong malinaw ang sagot kay 1 Timothy chapter 2 verse 4. Gusto ng Diyos maligtas ang lahat. Halimbawa, yung mga tao doon sa mga tinatawag na liblib na lugar. Yan. Maliligtas kaya yon? Yung mga tao na tinatawag na doon sa tinatawag ng mga remote area, maliligtas kaya yon? Yung hindi inaabot ng gospel, maliligtas kaya yon, Adriel? Maliligtas kaya yon, Joanna? Yes, ang sagot nila. Tama, maliligtas. Bakit? Kasi hindi nila alam ang katotohanan, Ibig sabihin na sila ay maliligtas kasi sila po ay, mga kapatid, hindi inabot ng gospel. Kaya pakinggan natin ng mabuti, mga kapatid, na ang tanong na, paano kaya yung mga tao na sa remote area na hindi inabot ng gospel? Maliligtas kaya just in case na bumalik ang Panginoon Kristo? So ano ba ang opisyal na aral dito, Kaya nga sabi po ng Luke chapter 23, ganito, makinig po kayo. In Luke chapter 23 verse 23-34. Ganito po, mga kapatid at kaibigan, in verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama,
patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, yun daw mga taong halimbawa, yung mga taong nasa remote area at hindi pa inaabot ng gospel ay maliligtas po sila. Kasi bakit? Hindi nila alam po ito, yung mga katotohanan na ito yan po mga kapatid at kaibigan ay ang opisyal na aral po ng Santa Iglesia po dyan, doon po sa opisyal na katuruan ng simbahan sa Catechism of the Catholic Church or CCC in paragraph 847, sabi ron, those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and move by grace, try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience. Those two may achieve eternal salvation. So yung mga di nakakaalam, mga kapatid. Kaya nga, ang layunin ng mabuting balita ay ang lahat ay maligtas. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya nga, if you notice, mga kapatid, even until now ay hindi pa rin bumabalik talaga ang Panginoong Hesus kasi gusto niya ang lahat ay magsiligtas. Abutin ng gospel. Kaya ano nga ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Kung titingnan po natin mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, ang sinasabi po ng Matthew chapter 28 and chapter 28 verse ganito, mga kapatid at kaibigan, in verse 20, yan, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama, kasama ninyo hanggang sa katapusan ng salibutan. Ibaba natin sa verse 19, sabi niya, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Kaya ngayon, mga kapatid ko, ang tanong, paano mga tao na hindi inabot ng gospel sa mga remote area, maliligtas ba? Maliligtas na kahit na sa oras nito, kahit hating gabi na bumalik ang Panginoon, maliligtas sila kasi hindi nila alam ang gospel. Maliligtas kaya sino ang hindi maliligtas? Yung mga taong nakakaalam ng gospel at hindi sumusunod sa aral ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, nababalam ang pagparitong muli ng Panginoong Hesukristo dahil sa mga tao din ito na hindi pa inaabot ng gospel. Kaya maliwanag ng sinasabi ng verse 19 in chapter 28 of St. Matthew, the Gospel of St. Matthew, or the Gospel of the Lord according to St. Matthew, in chapter 28 verse 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Turuang sumunod, iyon na po mga kapatid. Kaya nga ang opisyal na aral ng Santa Iglesia or ng Catechism of the Catholic Church, ang paragraph ay 847 na, those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and move by grace, try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience. Those two may achieve eternal salvation. So, yung mga di nakakalam. Kaya ngayon, yan ang kasagutan po sa Matthew chapter 28 verse 19. Mga kapatid, na sinusugo niyang lahat ng mga alagad na maipangaral ang mabuting balita. Sabi roon,
Maliwanag po yun. In verse 19 at chapter 28 of St. Matthew, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Kaya po, yan ang isang dahilan kung bakit nababalam ang second coming ni Jesus. Na gusto niyang ang lahat ay maligtas. Yan po ang sinasabi ng sinasabi rin ni 1 Timothy chapter 2 verse 4. Mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po mga kapatid at kaibigan sa ating Diyos na buhay, na ang lahat, ang ibig ng Diyos ay maligtas. Kaya nababalam pa yan ang kanyang second coming. Kasi gusto niya ang kabuuang bilang ng mga hintil ay mabuo. Yan ang isang sign, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Diyos at tumanggap ka ng kaligtasan, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag na. Bakit, brother? Kasi po, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay, na si Yahweh El Shaddai, ay baka biglang dumating ang Panginoon Jesucristo at wala ka, tapos tayo dyan. No? Kaya ulitin ko yung sabi ng Romans chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun, mga kapatid, sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Kristo tayo maligtas. Paano nga, ulitin ko, paano yung mga nasa remote area? Kapatid, yun ang sinasabi ng Luke chapter 23 verse 34 na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit nababalam ang paritong muli ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga sinabi niya sa Roma, sa Gospel of the Lord according to St. Matthew, ang sabi niya ron sa Gospel ni St. Matthew chapter 28 verse 19, humayo kayo. Paliwanag, na inutusan niya ang kanyang mga alagad po talaga, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, na maliwanag ang sinabi na kaya humayo kayo. Sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Yan. Kaya yung mga nasa liblib na yan, biglang dumating ang Panginoon Kristo, maliligtas yan. Kaysa mga tao nakaalam na ng gospel, ng katotohanan, na taliwas ang pamumuhay. Yan yan po, mga kapatid, ang yung opisyal na turo ng simbahan, yung doon sa Catechism of the Catholic Church. Mga kapatid, pwede silang maligtas. Pero once na sila inabot na ng gospel sa pagpapahayo ng Panginoong Hesus, dito po sa sinasabi niya ng Luke 28 verse 19 na, kaya humayo kayo at gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng bansa. Then, bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Maliwanag po yun. Subject sila, mga kapatid. Subject sila. Kapag nakarinig na sila ng mabuting balita at hindi sila tumalima, pag bumalik agad ang Panginoong Kristo, hindi maliligtas. Bakit? Dahil alam na niya ang katotohanan. Kaya ganun po, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa kaligtasang tinanggap po natin para tuluyan po tayong maligtas. This pandemic, I know it, and you know it also, that God continue to spoke unto us through social media, mga kapatid.
Patuloy siyang nangungusap sa atin sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan nito mga kapatid, upang tayo ay magpatuloy sa kaligtasang tinanggap natin dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at kaibigan, tuloy-tuloy po yan. Dahil nga po yan ay tuloy-tuloy po, my dear brothers and sisters in Christ. Ang ibig sabihin niyan, anytime from now, if Jesus return, masasabi mong masasama ka kapag patuloy kang nagsasagawa ng mabuting balitang tinanggap mo. Buhat sa mga alagad, buhat sa mga ngaral, kapatid, buhat sa ating Santa Iglesia. Kaya po mga kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, napakapalad mo if you belong to the family of God. Napakapalad po natin. Kaya po ang kaligtasang tinanggap natin iyan, ito'y ine-exercise po natin. Kaya nga, lagi po tayong nakikinig ng kanyang mabuting balita upang sa ganon hindi po tayo maisa ng kaaway at nang sa ganon, tuloy-tuloy po ang kaligtasang ito until na makaparito na muli ang Panginoon Kristo. Kasi kung alam mo sa iyong sarili na kung wala kang inaapakang tao, alam mo po sa iyong sarili na kung wala kang sinasaktan na kalooban ng tao, kapatid at kaibigan, na alam mo rin, anytime from now, bumalik muli ang Panginoon Kristo. Alam mo ang iyong katatayuan in front of Him. Alam mo ang iyong katatayuan at masasabi mong, salamat Panginoon sapagkat tinuruan mo ako huwag magyabang. Salamat Panginoon sapagkat tinuruan mo ako magpakababa. Salamat Panginoon sapagkat tinuruan mo akong sumunod sa banal na kalooban. Salamat Panginoon sapagkat bagamat ako'y nakakarinig ng mga negatibo laban sa akin, pero tinuturuan mo po rin po akong maging humble. Salamat Panginoon. Bakit, kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo? Kapag yan ang ginawa natin, ang Diyos ay kasama mo at that moment. Ang Diyos ay kasama mo dahil alam mong ililigtas ka ng Diyos dahil sa banal na dugo ng kanyang bugtong na anak na nabuhos sa krus sa Kalbaryo. Kaya sabi roon, maliligtas tayo sa puot ng Diyos, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat kabilang po tayo na mga tinawag ng Diyos. Although tayo ay belong to the Gentile people before, but by the grace of God, by His love, my dear brothers and sisters in Christ, we receive these gifts, we receive this blessing, mga kapatid, we receive these huge blessings of God. Kaya po napakabuti ng Diyos. Bakit? Kasi po mga kapatid at kaibigan kay Kristo, nandirito na to sa ating mga kamay ang kaligtasang iyan. Huwag na po nating pakawalan mga kapatid at kaibigan, nang sa ganon ay masasabi natin na pagparito ng Panginoon, makakasama nga po tayo sa kanyang muling pagparito. Kaya nga po mga kapatid at kaibigan, sinasabi natin kanina, how about the other people to the remote area? They also saved? They are also saved? Yes, because they know about the gospel of Christ. If Jesus returned at this moment, so we read it, the gospel of the Lord according to Saint Matthew. We read it, no? Binasa natin yun, mga kapatid at kaibigan, na ang sinabi po roon na mga kapatid at kaibigan, maliwanag ng verse 19 na sinabi, ang sabi niya ng verse 19 na, kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Yan mga kapatid at kaibigan. Kaya, patuloy ang pangaral ng salita ng Diyos para ang lahat ay abutin ng gospel. At pag inabot sila ng gospel, malalaman nilang may Diyos na buhay, at Diyos na totoo, at Diyos na makatarungan. Salamat sa Panginoon na nawa may natutunan muli tayo sa gabi pong ito. So, what time? 7:41. So, yan, it is about time to pray at this moment. Mga kapatid, dudulog po tayo sa Panginoon. Idudulog ko po ang kayong lahat na nakasama ko sa oras nito. At sa oras nito mga kapatid, lalapit tayo sa ating Diyos.
na buhay, mga kaibigan. Hallelujah. Oh, we bless the name of the living God. We glorify your name, O Lord Jesus. Hallelujah. At narito, Ama, si Joanna. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hallelujah. Oh Jesus, King of mercy, we trust in you at this moment. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras po nito, kami po'y buong puso na lumalapit sa iyo. Hallelujah. Shalom. Sibak Lael Barok Ata Adonai. Tudala El Barok Hashim. At this moment, we pray, Lord, idinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang mga taong kinukulam. Lalo na sa oras nito, ang ina ni Sister Stephanie Formento. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Rubirosa Formento. Sa oras nito, Diyos, dalangin ko po, by the blood and in the name of your Son, Malki Yehoshua, no Soroti Halmausyak, ay aking inuutusan ang masamang espiritu na lisanin si Sister Rubirosa Formento na ina ni Sister Stephanie Formento right now. Bitawan mo espiritu ng pangkukulam kay Sister Rubirosa Formento. Bitawan mo siya in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Shalom. Sibaklael. Baruk Ata Adonai. Tudala El Baruk Hashim. Hallelujah. 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 Shalom. Sibaklael. Baruk Ata Adonai. Tudala El Baruk Hashim. By the blood and in the name of Malkiyaw Joshua. Nagsoroti Halmausyak. Ay akin kang pinakakawalan sa katawan ni Sister Robert Rose Formento right now in Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, we continue to pray, Father, for your divine protection unto here, O God. We continue to pray, Father, at this moment for your blessings unto here. In the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth. And also, Father God, idunidulog ko rin sa iyo, Sister Beth F. Manalo, kasama ng kanyang buong pamilya. Patuloy silang ingatan, O Yahweh, at pagpalain. Ganon din Sister Annabel Makugay. Patuloy silang pagpalain at ingatan. Ganon din Sister Rosie Capore Mendoza and family. Patuloy silang pagpalain at ingatan. Ganon din Sister Annalyn Manimtim Sibeliano. Kasama ng aming anak na si Adriel and Joanna. Patuloy kami pagpalain din at pagkaluban ng banal mong proteksyon, O God. Ganon din, Panginoon, patuloy kong idinudulog sa iyo, Sister Nita Capua Mendoza, at ang kanyang anak na si Precious, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, at patuloy na ingatan at ilayo sa kapahamakan, ilayo sa lahat ng karamdaman in the name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of the Holy Spirit. Yahweh, dalayan ko po na nanawa ay mapagpala mo po sa oras nito Sister Nita Capua Mendoza at ang kanyang anak na si Precious. Ganon din po, Ama, dalayan ko rin Sister Daisy Martin, O Lord God. Patuloy mo siyang pagpalain at ingatan ang kanyang buong sambahayan sa ngalan ng Panginoon Jesus. Ganon din si Hadag Mary Grace Flor de Liza, kasama ng kanyang pamilya sa Miagao at ganon din ang kanyang employer dyan sa Hong Kong, Lord. Dalangin ko po ang iyong pagpapala at pag-iingat sa kanilang lahat. Sa ngalan ng Panginoon Kristo, ganon din, Lord God, na iniling na panalangin ni Sister Beth Manalo na Panginoon, sila po ay maulit. Sabi niya na I pray for them, Lord, na maulit ang kanilang swab test nito at naniniwala kong negative result po ito, Diyos, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat ng ito, Ama, ay inangking ko na iyong tinugon ang answered prayer, O Diyos, ni Sister Beth Manalo na sa kanilang muling pag-swab test dyan sa Hong Kong. Inaangkin ko ang result ay negative in the name of Jesus. And also, Father God, salamat din sapagkat pinagpala mo si Rose Capore Mendoza sa kanyang kapatid na nag-negative result sa swab test. Also, God, si Brother Felix Ramirez, patuloy mo siyang pagpalain, Yahweh Shaddai, at patuloy na ingatan
ang kanyang buong sambayan. Ganon din Sister Maria Delia Pentecostes at ang kanyang family, Lord, sa Iloilo at ang kanyang employer sa Hong Kong. Patuloy mo na pagpalain din, O Lord God. Sa ngalan ng Panginoon Kristo, Brother Dennis J. Platon, O Lord God, patuloy din na pagpalain ang kanyang buong pamilya. Patuloy, Diyos, na ingatan sa ngalan ng aming Panginoon Kristo. At naniniwala kung wala imposible sa iyo, God. Ganun Sister Aubrey A. Alada II, Lord God, ikaw ang magpala, patuloy na pag-iingat, O Diyos, ang aking dalangin at ibuhos ang masaganang blessings sa kanilang pamilya. Sa ngalan ng Panginoon Kristo. Ganun din, Lord, Sister Bikbik Calpoporo at ang kanyang pamilya sa Iloilo, ang kanyang anak na nasa Dubai at ang kanyang anak na Army, O Lord God, at ang kanyang employer sa Hong Kong, Lord, patuloy na pagpalain at patuloy na ingatan sa ngalan ng Panginoon Kristo. Ganun din Sister Weng Joanna, O Lord God, ang kanyang family, patuloy na pagpalain at ingatan sa ngalan ng Panginoon Kristo. At ganun din, Panginoon, idinudulog ko rin sa iyo, Panginoon, na sina Richard at Juvic Ramirez na maging matagumpay ang bubuksan nilang negosyo sa tulong at awa at habag mo, Yahweh, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aking mga kapatid na Sister Rebecca Batayola Lina na ngayon ay nandiyan po sa bansang Israel at ang kanyang family at kanyang brother husband, Panginoon. Diyan po rin po sa Antipolo, pagpalain mo rin sa ngalan ng Panginoon Kristo. At ganoon din, Yahweh, pagpalain mo rin sa oras din ito, Sister Rebecca Batayola Lina, O God, at tuloy-tuloy Diyos, Sister Maria Emilda Chunoda, ang kanyang mga anak at apo, Panginoon, patuloy na pagpalain sa ngalan ng Panginoon Kristo. Ganon din, patuloy mo silang ingatan lahat, Panginoon, ang buong pamilya ni Sister Maria Imelda Chunoda. Sister Maria Balmes, Lord God, dyan po sa Batangas City, patuloy na pagpalain at ang Balmes family, patuloy na ingatan sa ngalan ng Panginoon Kristo. Ganon din Sister Effie Saban, O Lord God. Ikaw magpala at ganon din, ipagkaloob ang banal mong proteksyon sa kay Sister Effie Saban at sa Saban family, O Lord God. Sister Maria Balmes, Lord, Sister Aurea Calalo and family, patuloy mo rin na pagpalain, Yahweh Shaddai, at patuloy ingatan silang lahat, ang Calalo family, O God. Sister Rosina Miliario, Lord God, and family, ganun din na pagpalain mo at patuloy na ingatan sa ngalan ng aming Panginoon Kristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ang panalangin ni Sister Maria Balmes na pakisama po sa panalangin, anak ko na nasa Japan, na ingatan po ang buong Japan sa bagyo at ulan na ngayon ay nagsimula na. Ama naming Diyos, dalahin ko nga po ang bansang Japan ay patuloy mo nga rin pagpalain at ingatan sa ilayo sa malakas na bagyo at ulan, at dalahin ko Diyos ang iyong divine intervention sa bansang Japan. Sa ngalan ng Panginoon Hesus, Lord, pagpalain mo rin si Brother Romy De Leon at ang kanyang mag-ina dyan po sa Canada, ang kanyang family dito sa Talisay. Patuloy mo ng pagpalain at ingatan amang Yahweh El Shaddai sa ngalan ng Panginoon Hesus. And also God, kay Sister Jocelyn Pantonolago Garcia at ang kanyang family dyan po sa Cubay, si Miagaw, Iloilo. Patuloy na pagpalain at ang kanyang asawa na isang siman din ay patuloy pagpalain at ingatan ang Pantonolago and Garcia family. In the name of Jesus. And also Father God, to Sister Benny Balansin and family dyan po sa Italy, at ganoon din Lord God ang kanyang family dito sa Talisay. Patuloy na pagpalain at ingatan silang lahat, Panginoong Hesus. Dalahin ko Diyos, pinagpala mo Sister Benny Balansin at ganoon din si Sister Noriel Gedsan. Ikaw magpala at ang kanyang buong sambayan, patuloy na pagpalain ang Sandig family. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And also God, Sister Rose Capori Mendoza and Brother Felix Ramirez, Sister Maria Balmes, Sister Ivy Gomez and family, O Lord God. Patuloy mo Yahweh na pagpalain sa ngalan ng aming Panginoon Kristo at patuloy na ingatan. At ganoon din Sister Michelle Pasahol K, ang kanyang brother husband na si Jesser, O Lord God, ang kanyang ama na ang Tio Oni, Lord God, ang kanyang kapatid na sila Odette at Noel, Lord God, kanilang mga pamangkin, mga anak nila. Patuloy na pagpalain o Diyos at ingatan, Panginoon, laban sa lahat ng virus at bakterya sa mundong ito, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And by the power of the Holy Spirit, Yahweh, patuloy pagpalain Sister Ivy Gomez, Sister, ganun din Lord, si Brother Elmer Calpoporo. Dalahin ko Diyos at ang Calpoporo family, patuloy pagpalain, ingatan, laban sa lahat ng virus at bakterya sa mundong ito, in the name of Jesus Christ of Nazareth. At patuloy pagpalain ng Diyos. At ganun din, Sister Cruz Capore Mendoza, Sister Noriel Gidsan, Sister Glory del Rosario Calubat and family. Patuloy mong pagpalain, Yahweh El Shaddai, at patuloy rin na ingatan
ang Del Rosario Calubat family laban sa virus at bakterya sa mundong ito. In the name of Jesus Christ, our Lord God, and also Father God to Sister Corazon Raboy and family, patuloy silang pagpalain at ingatan laban sa virus at bakterya sa mundong ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At patuloy na pagpalain mo, Sister Maria de la Pentecostes, Sister Maria Balmes, Sister Evelina Santiago, Lord God, patuloy rin na pagpalain at ingatan sa ngalan ng Panginoon Kristo kasama ng Espiritu Santo. Pagpalain mo rin, Lord, si Brother Mike, Sister Belen, ang kanilang mga anak, manugang apot mong sambayan, Panginoon. Si Doc Franklin, Sister Lisa, ang kanilang mga anak, si Kong Rene, si Sister Vic, kanilang mga anak, si Sister Sherry, si Brother JJ Ambaw, kanilang mga anak. Ganon din, Panginoon, si Congressman Michael Velarde, patuloy pagpalain sa kanyang paglilingkod sa iyong bayan. Yawel Saday, pagpalain mo rin ang lahat ng elders, si Brother Vargas, Brother Joe Tanyaura, Ninong Rapi, De Los Reyes, si Paring Chico Morales, ang Ninong Gelian Javier, si Brother Bay Hernani Gonzalez, Brother Ray Bravo, Brother Meding Cabello, Brother Gomer Velarde, Brother Paring Rex America, O Lord God, patuloy pagpalain maging ang lahat ng assistant, SBD, at ang lahat ng staff at kanilang pamilya. Patuloy pagpalain, Yahweh Shaddai. Ganon din ang lahat ng mga preachers and workers around the world. Patuloy mo, Diyos, na pagpalain sa ngalan ng aming Panginoon Kristo kasama ng Espiritu Santo. Yahweh, salamat po sa gabi po nito. Kami yung muling sinamahan at sa aking kapatid na Sister Gloria Garcia Panghulan na nakahabol din, Panginoon. Patuloy mo rin sa pagpalain ng kanyang buong sambayan. At Lord, patuloy kong ilapit nga po sa Panginoon itong mga kapatid namin ito, O Diyos. At ang iba hindi man mabasa, Lord, ay bukas din. Ano? Tinangking ko, Diyos, na ikaw ang magpala sa kanila lahat, Lord. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We continue to pray your favor upon favor, your blessing upon blessings, your grace upon grace, your healing upon healing, your victory upon victory, your power upon power, and your divine protection unto us. All the glory, honor, and praise belongs to you, Father, in the name of your Son, Malki Yehoshua Nudsorti Halmaosya. Salamat po, Yahweh El Shaddai, sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo. Amen and amen. Mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, ugalin po natin makinig ng mabuting balita sa himpilang pinagpala ang DWXI. 1314 sa talapitan ng inyong mga transistor radio. At ganoon din, mga kapatid na minamahal sa Panginoon Kristo, sa Sabado ay may gawaan uli po sa Ambel, sa lahat ng may mga biyahe. Tayo po ay dudulog sa Diyos, no? At ganoon din. Dito po sa ating Friends Belief online aralin panalangin, no? Mga FB, mga ka-FB ko. Yan. Online aralin panalangin. Yan. Kasi ito ay sa paniniwala ng mga magkakaibigan. So mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, yan nyo po ay magbibideo ko kasi gumagawa ako ng kubo ng aking biyanan. Yan. Yan ating pinagkabalan at gagawa po ako ng kulungan ng 45 days naman, no? Kahit paano, no? Nag-aaral po tayo ng mabuting balita para meron tayong may maiambag sa inyo na kaalaman at the same time nandoon tayo sa Per Mountain. Ano po, mga kapatid, para na maidulog ang lahat ng dalangin. So, yung hindi ko nabasa ng mga lagi natin minabasa, bukas po ito po ibabasahin ko sa umaga po, no? Hindi live, kundi ito po ay tawag dito yung ano ko sa video doon sa YouTube naman ko naman po yon i-upload. Ito pong mga pangalan ng iba na mga humingi na ipanalangin po sila, yun, mga kapatid at kaibigan. So, my dear brothers and sisters in Christ, yan, si Brother Agustin Tinidero, nakahabol po siya, no? At hindi man po tayo masyadong nagpapakahaba nang sa gano'n naman, ang akin po ay meron po kayong nakuhang aral sa ating naibahagi ngayong gabi. Ang napakalaga po lagi sa ating pagbabahagi, may napupulot kayong aral. Ano po, lalo na po sa ating paniniwala. Kaya po mga kapatid, yan ay napakahalaga po. Kasi po mga kapatid, yan naman ay natutunan din namin sa College of Divine Wisdom. Ano po, kaya napakahalaga po yan, mga kapatid at kaibigan, na minamahal sa Panginoon Kristo. At salamat sa Panginoon sapagkat patuloy niya tayong sinasamahan, no, at pinagpapala. So mga kapatid at kaibigan, mula sa aking pamilya,
Kayong lahat nawa ay pagpalain ni Yahweh El Shaddai. At bukas araw po ng Lunes, hindi po natin sasabayan po yung pagbabagi din ng mga mabuting balita ng gospel o ano pa man, no? Kundi bukas halimbawa ng mga bukas ng gabi alas 6. Yan. Pagkatapos ng daily bread sa Amorsolo, 6 to 7 bago naman pumasok ang healing message sa Amorsolo sa gabi. 6 to 7 po tayo bukas ng Lunes. So mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, pansamantalang magpapaalam ang inyong kapatid, kaibigan, partner, Brother June Civiliano, na laging nagsasabing, blessing upon blessings to the Rabba. Domo arigato gozaimashita. El Shaddai, salamat sa tagumpay. To the Lael.